Okay guys, so continue tayo sa previous na video is kinompute natin, yan, chinek natin kung anong section siya, kung compact, non-compact, or slender element. So this time is punta tayo sa next na step, no? So ganito pa rin yung problem, no? So kung pa-check na lang nung previous na video para makasabay kayo sa video na to, ha? Sige, so next is we need to calculate the reduction coefficient na Q equals QA QS. So kailangan nating i-determine yan kasi based dito sa section, meron tayong slender at non-slender, na? So critical siya sa local backlink, so probably gagamit tayo ng reduction na coefficient na Q. Okay ba? So bali dito, kung titignan natin ulit yung NSAP for the QS, ito, di ba yung QS, yeah? So yung QS natin, so for unsteepen yan, na slender, so that is flange na slender. Kaya yung QS natin kailangan nating computein. Okay? So meron tayong number 1, yan, reduction factor or reduction coefficient. Okay na yan. Yan pa rin yan. So for flange, angle, and plates projecting from ruled columns or other compression, so ito yung gagamitin mo up to from 505.7 dash 4 up to 505.7 dash 6. Then dito naman is ganun pa rin, flange, angle, and plates, kaso dito is build up, dito is rolled column, so probably andito tayo, kasi yung section natin ganyan lang so probably yung case 1 tayo, so ito yung gagamitin natin. Dito is build up, so hindi siya pwede kasi isa lang yung section natin Then meron pa ata to, parang naputol ko ata, so anyway, yun pa rin yun, plates tsaka structural T, ganun pa rin yan. Okay, and for QA, may kita mo dito this is for steepen na web, then slender siya, so web na slender. Kaso yung web natin is not slender, yung web na na-compute natin is not slender, so automatic yung QA natin, rather, yung QA natin automatic 1.0. Okay? Kasi hindi siya diba? Kasi no need na nung safety factor, hindi natin kailangan ng reduction factor kasi nga hindi siya critical for local backlink yung web. Okay ba? So I hope klaro yan. So since andito tayo na fall, so when B over T is less than nung 0.56 square root nung E over Fy, yung gagamitin daw when solving for the QS is just equal to 1.0. Malabo tayo dyan, kasi dito sa natin is diba ito yan, yung lambda R. So kung less than daw siya dyan, yung QS natin, so kung dito daw siya nabilong na part, yung QS daw is automatic 1. Na nangyari, slender yung element. Okay lang kung hindi slender yung element natin, automatic talaga 1 yun, So kung dito ka sa compact or non-compact, yung QS dyan, automatic 1. Kaso nangyari, andito siya, so malabo na yung case 1 na yun, So talagang pupunta tayo dito sa case 2. Okay ba? So I hope nakuha nyo ako. So yung B is when it is less, it is in between ng 0.56 square root ng E over Fy or 1.03 E and 1.03 square root of E over Fy. So ito naman yung gagamitin mo na formula. Pag greater than siya ng 1.03 square root ng E over Fy, ito naman yung gagamitin mo na formula. Okay ba? So I hope nakuha nyo yung point ko. So kung ano natin yan, i-graph natin yan. Okay.
So parang ganito yung itsura niya, no? Kung ito yung reduction factor natin, yung QS, let's say, ayaw kong maging komplikado to, no? Ito naman yung P over T kasi yan yung chine-check natin, yung width thickness ratio niya, no? So I assume ito yung 1.0, no? And ito yung 0 na part. So let's say yan na lang, no? Gawin ko na lang, i-simplify ko na lang. Okay ba? So kung less than daw siya ng 0.56, di ba? Square root nung E over Fy. So automatic yung QS equals 1, di ba? Or andito siya na full na part, no? Pero pag in between siya ng 1.03 ba yan? Bilis ko makalimot 0.56 tsaka 1.03. Okay? So, bali, yung mangyayari is, ito yung 1.03 square root nung E over D Fy. So, kung andyan yan. So, yung gagamitin mo daw dito, so, bali yung curve na to is in terms of QS, that is just equal to, ano nga yung formula? That is 1.415 yan, minus 0.74. Okay? So, 1.415 minus 0.74 B over T square root ng Fy over E. Okay, yun. So, 1.415 minus 0.74 B over T square root nung, kung dito naka E over Fy, baliktad yan, di ba? Fy over E. Na, magkabaliktad lang to. So, yan daw, no? Yung gagamitin mo. So, pag dito naman siya nag-fall, okay? So, if I assume ito yung A na, A ko. A and ito yung B. So, bali kung yung B over T mo is less than or equal nung A, dito ka, no? Pag in between siya nung A and B, so dito siya. Pag yung B over T is greater than nung B na to, yung ito na. So, ito yung gagamitin mo na formula in solving for the QS. That is, ilan yan? 0.69 ba yan? So, bali dito, ito yung gagamitin natin. No? 0.69 E over Fy B over T squared. Okay? So, parang ano lang, no? Parang design lang ng wood or timber. So, bali dito is 0.69 nung E over Fy times B over T squared. So, yan daw yung gagamitin natin. So, ngayon, nahanapin natin yung B over T. Na-compute na natin to, di ba? And yung value nito is 14.562. Okay? So, hahanapin natin to. Saan to? Kasi, yung B over T, that is with respect to the x-axis. So, ilan to? Ilan yung 0.56 square root nung E over Fy. Tanggalin ko na to kasi pinakita ko lang yan. I think mas maintindihan nyo pag graphical. Feeling ko lang. So, bali is dito meron akong 0.56 square root nung E which is 200,000, diba? All over yung Fy natin, that is 345 na. 345, okay? So, kung kukumputin natin yan, compute na pala natin to. So, di na kailangan computein ulit. So, we have 13.48. So, this is 13.48. Yung 1.03 na lang, no? Square root nung E over Fy. So, we have 1.03
square root nung E, which is 200,000 all over yung Fy natin na 345. Okay? So, therefore, this is equal to, ilan yan? Computin ko muna. Ay, hindi. Wait. So, this is 1.03 square root ng 200,000 all over yung Fy natin na 345. So, therefore, this is 24.8. 8. Ito, no? So, this is 24.8. So, ito pala, itong value na to, is 13 point, yung ito ha, 13.48 with respect to x-axis. Dito naman, with respect to x-axis natin, ito is 24.8. So, yung gusto natin i-plot is yung ito, saan yan? So, makikita mo 13.48 tsaka 24.8. So, andito siya banda, na? So, assume ko na lang na andito yung B over T, na? So, ito yung location ng B over T. I assume na ito yung 14.562. I assume, na? So, andito yung location ng B over T na 14.562. Nakuha niya? So, ibig sabihin, andito siya na region nag-fall. So, dito siya banda. Okay ba? So, ibig sabihin, yung line na to, yung gagamitin mo sa design na yan. Which is, ito yan. Which is yan. Yan yung gagamitin mo. Okay? So, bali, kukumputin natin yan. Kunin ko na lang yung formula na to. Copy. So, therefore, meron tayong QS. So, QS is just equal to 1.415 minus 0.74. Yung B over T natin is ito yan, di ba? Yung 14.562. So, we have 14.562. And then, we have square root nung 200,000 all over yung... Ay, hindi. Baliktad na. Baliktad. We have 345 all over the 200,000. So, masolve na natin yung value ng QS. So, that is just dito ka. So, 1.415 minus 0.74 times D. Ilan yan? 14.562. Tama, di ba? 14.562. And then, square root ng 345 all over 200,000. So, yung sagot is 0.9674. So, this is 0.9674. Okay? So, kasi yung flange natin is slender. So, we need to compute for QS. Next is yung sa web. So, since yung web natin is not slender, so automatic na yan. Automatic na yan. So, yung QA natin is just equal to 1 kasi hindi siya critical for local backlink. So, makukompute natin yung value ng Q. Yan, dito sa NECP code. Pinakita ko yun sa previous na video, no? Ano yung value na... Ito yan. Yan. So, meron tayong dalawa, na? Kung compact yung section mo, or pag may slender ka na elements. So, QS times QA lang. Okay ba? So, bali ngayon, makukuha mo na yung value ng Q, which is QS times QA. So, that is just equal to 0.9674 times 1. So, therefore, Q is just 0.9674. So, next is, makompute na natin yung design compressive strength. Okay? So, sa next video na lang. So, thank you and see you in the next video.